Mga ka-agri, as what we have promised in our previous episodes, we are here in the province of Bukidnon, here in Northern Mindanao. Ang pagbisita po natin sa ibang reyon ay bahagi ng ating krusada na puntahan ang mga state university and college na nag-o-offer ng mga kursong may kinalaman sa agrikultura. Last year nga mga ka-agri ay binisita natin ang ilan sa mga SUC na itinuturing na haligi ng agricultural education gaya na lamang ng University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. Mga ka-agri ngayong taon ay pinagpapatuloy natin ang ating paglilibot sa mga paaralang on top of their priority courses are related to agriculture and fishery. And we will have our kickoff here at the Central Mindanao University here in Maramag, Bukidnon. And mamaya mga ka-agri ay magkakaroon tayo ng tour sa kanilang campus highlighting the school's agriculture-related degree programs. Besides that, here are the other stories na tiyak kukuha ng inyong atensyon sa ating episode dito sa Bukidnon. Mga ka-agri, upang hindi na mag-alala ang ating mga magsasaka sa paggawa ng mga project proposals, nagpalabas ng direktiba si Agriculture Secretary Manny Piñol na nag-aatas sa mga regional field office ng DA na bumuo ng isang unit na magbibigay patnubay sa kanila at ito ay tatawaging alam o alalay sa magsasaka at mangingisda office. Antabayanan ang detalye ng balitang ito at ang iba pang istorya sa ating Agri Balitaan. Dahil biyaheng Bukidnon tayo mga ka-agri, syempre hindi natin palalampasin ang pagpasyal sa pamosong Daylayan Adventure Park, kung saan sinubukan natin ang ilan sa kanilang extreme rides. Makisabay kayong sumigaw sa akin mamaya sa panibagong handog namin sa inyo sa ating Agri-Turismo. Sa patuloy nating paglilibot sa mga state university sa buong Pilipinas, mga ka-agri, isa na namang tertiary education institution na isa ng pilar na maituturing sa kursong agrikultura ang ating pinuntahan. Tutukan ng ating special features sa Central Mindanao University later. Kaya narito na po ang ating isang oras sa palatuntunang nilikha sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa ilalim ng panunungkulan ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya mula rito sa Central Mindanao University dito sa Maramag, Bukidnon, sabay-sabay na po nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Sock Surgeon. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Sock Sergeant, Agri Tayo Sock Sergeant, Agri Tayo Sock Sergeant, Agri Tayo Sock Sergeant. La Niña ay ang kabaliktaran ng El Niño. Kung ang El Niño ay abnormal na pag-init, sa La Niña naman ay abnormal na paglamig ng surface temperature ng karagatang Pasipiko. Ito ay isang abnormal na kondisyon ng panahon dulot ng global warming na nagdadala ng malalakas na ulan at bagyo. Madalas mangyari ang La Niña pagkatapos ng El Niño. Sa panahon ng La Niña, mas malamig ang hangin, mas mahalumigmig ang panahon, at mas marami ang inaasahang bagyo na darating. Dahil sa hatid nitong malalakas na pag-uulan,
Nagdudulot ang La Nina ng malaking pinsala sa pagpapalayan at iba pang mga tanim. Kung hindi ito mapaghahandaan, pwedeng lumiit ang produksyon natin ng pagkain. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Department of Agriculture bumuo ng isang opisina para gumabay sa mga magsasaka at mangingisda sa paggawa ng project proposals. National Color-Coded Agriculture Guide Map ilulunsad ni Presidente Rodrigo Duterte bago matapos ang taong 2016. Mga magsasaka at mangingisda, hinihimok ni Secretary Piñol na gamitin ang mga teknolohiyang inaalok sa kanila ng Department of Agriculture. Natatanging local farmer technicians, pinarangalan ng DA kasabay ng kanilang National Convention ngayong taon. At mga magsasaka, maaaring makahiram ng karagdagang production loans mula sa DA sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council. At upang ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambulodto. Mga ka-agri, narito na ang detalye ng ating mga balita. May gagabay na sa mga magsasaka at mangingisda sa paggawa at preparasyon ng mga project proposal. Ito ay matapos ilabas ng tanggapan ni Secretary Manuel Piñol ang direktiba na nag-aatas sa lahat ng regional field offices ng DA at lahat ng attached bureaus, agencies at corporations nito na bumuo ng isang unit na gagabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagsasagawa ng project proposals para sa DA. Ang unit na ito ay tatawaging ALAM o Alalay sa Magsasaka at Mangingisda Office na magiging operational sa January 2017. Ayon kay Secretary Manny Piñol, ang rekomendasyon ay nanggaling sa Philippine Council for Agriculture Fisheries o PCAF. Ito rin ay resulta ng patuloy na paglapit ng mga magsasaka at mangingisda kay Secretary Piñol sa kanyang tanggapan at maging personal na nagmemensahe sa kanyang Facebook at cellphone patungkol sa kung papaano sila makaka-access ng madalian sa mga proyekto ng ahensya. Dagdag ng kalihim, maraming magagandang proposal ang mga magsasaka at mangingisda, ngunit dahil wala silang sapat na technical assistance, hindi pa rin sila nakakakuha ng proyekto sa ahensya. Sa pamamagitan ng ALAM, lalapit lamang ang mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang regional offices ng DA at ng attached agencies, bureaus at corporations nito upang ipaliwanag ang kanilang nais isumiting proposal. Maging sa loan proposals ay tutulungan din ang mga agri-stakeholders kagaya na lamang ng punla ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC at ang Agricultural Competitiveness Enhancement Fund o ACEF ng Land Bank and Development Bank of the Philippines. Sa iba pa nating national news, tiyak na hindi na isang guessing game ang pagsasaka sa bansa. Dahil sa ngayong buwan ay ilulunsad na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Color-Coded Agriculture Guide Map o NACAG na kanyang pangako sa mga magsasaka. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Manny Piñol na ang national survey ay natapos sa loob lamang ng 5 buwan, isang buwang maaga sa 6-month period na pangako ni Presidente Duterte. Ang NACAG ay ang magiging guide ng mga magsasakang Pilipino upang malaman ang uri ng lupa sa kanilang mga sakahan, uri ng crops na nararapat nilang itanim at ang soil nutrients na kailangan sa kanilang sakahan.
Halimbawa ay nais ng isang magsasaka na malaman ang suitable crop sa kanyang sakahan, kailangan lamang nilang i-access ang website na i-aanunsyo ni Pangulong Duterte ngayong buwan. Hindi lamang mga magsasaka ang makakabenepisyo sa NACAG, maging ang mga agricultural investors ay malalaman din ang crops na mainam nilang pondohan o gawing investment sa isang lugar. Habang sa mga mangingisda naman, mabibigyan sila ng kaalaman sa weather conditions at ang mga problemang maari nilang harapin sa pagpunta nila sa laot. Ang NACAG ay bahagi ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA project na bahagi ng preparasyon ng DA sa climate change. Tiniyak naman ni Secretary Piñol na pagkatapos mailunsad ni Pangulong Duterte ang programa, magkakaroon din ng seminars at workshops sa local level upang malaman ng mga ordinaryong magsasaka at mangingisda ang programa. Mga kaagri, antabayanan mamaya ang iba pa nating national news. Samantala, yakapin at gamitin ang mga teknolohiyang ipinalalaganap ng kagawaran ng pagsasaka. Ito ang panghihikayat ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol sa mga magsasaka hindi lamang dito sa Rion 12 kundi pati na rin sa buong bansa. Ito ang isa sa mga naging hamon ng kalihim sa mga magsasaka nang siya'y naging panauhing pandangal sa ika-8 Kawayanan Festival ng kanyang bayang tinubuan, ang Bayan ng Mlang sa North Cotabato. Maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Tangkilikin ang mga bagong teknolohiya mula sa Department of Agriculture. Ito ang hamon ni Secretary Emmanuel Piñol sa mga magsasaka. Sa pagdalo nito bilang guest speaker sa ika-8 Kawayanan Festival ng Bayan ng Mlang, Cotabato, binigyang diin ng kalihim na nararapat na bigyang pansin sa ngayon ng mga magsasaka ang pagtangkilik sa mga teknolohiyang ipinapakilala ng ahensya. Hindi dapat patigahon ng ulo ta. Kamanan kuman nga ang problema namon agul sa DA. May mga mangunguma nga tiga-ulo. Hindi magpati sa bag-o nga teknolohiya. Kay itong ana nga naandan amo gito ana nga gusto. Upang masolusyonan ang rural poverty, iginiit ng Secretary Piñol na kailangan umanong talikuran ng mga magsasaka ang mga nakasanayang pamamaraan at sa halip ay buksan nila ang kanilang isipan na tanggapin ang mga teknolohiyang galing sa DA. Ako na ginambal ko nga, kung hindi pagbuksan sa mga mangunguma ang ila isip sa bagong nga teknolohiya, mabudlayan gid kami sa Department of Agriculture. In fact, I will tell you, sa Samar gani, kasakit ang ulo ko. Kay dito sa Samar, why tanda nagagamit ka power tiller? Why tanda nagagamit ka bao-bao? Karbaw, ginahigtanda, tag di ba kabilog karbaw? Ginapatapak-tapakan da ang kahon hasta sa maglutak. Kag pagkatapos pag maglutak doon, tamnan ka paray, biyaan, balikon pag-harvest. Tipira produkto da, 1 metric ton, 1.5. How do you expect to solve rural poverty if this is the farming system that we still adopt today? Maliban sa mga teknolohiya ay iginiit ng kalihim na kailangan pa rin may sapat na logistic support ng DA sa mga magsasaka. Isa na nga rito ang mga magagandang uri ng seeds na ipinamamahagi ng DA at itinatanim. What I would like to have the farmers to have now is the best quality of seeds. Balaan nyo na ko ang diferensya. Suno sa amon mga datos sa Department of Agriculture, kung good seeds lang ang gamiton mo, ang imo harvest is only between 3 to 4 metric tons per hectare per harvest. Pero may mga mangunguma na nagagamit sang hybrid karon sa ibang nga lugar, pati sa Iloilo, nagaabot na 8, 10, 12, 14, 15. Ang last na report sa akon Iloilo, record holder, 1 hectare, 16 metric tons ang produkto sang Ilonggo nga mangunguma. Malugod ding ibinalita ng Agri-Chief ang mga proyektong inilaan nito sa kanyang bayan, kagaya na lamang ng upgrading ng slaughterhouse ng Mlang na nagkakalaga sa 21.5 million pesos, 10 milyong halaga ng interbensyon sa palay production at 6 na milyong pisong halaga na suporta sa pagpapatatag ng Agricultural Information and Communication Technology ng bayan. Maliban sa kalihim, buong suporta rin nakiisa sa selebrasyon ang mga pinuno ng Cotabato na sina Acting Governor Sherlyn Macasarte Villanueva, 3rd District Representative Jose Tejada, Mlang Mayor Russell Abunado, Vice Mayor Joselito Piñol at iba pa mga lokal na opisyal ng naturang bayan. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sargent. Ako si Carl Aguilion. Sa iba pang balita, mga kaagri, nananawagan ang pamunuan ng Philippine Coconut Authority sa lahat ng mga magniniyog na magpatala
sa kanilang registry system upang malaman ng ahensya ang kabuang lawak ng niyugan sa bansa, maging ang kabuang bilang ng mga magsasaka ng niyog. Mahalaga rin ang pagpaparehistro ng mga coconut farmer dito upang mas magiging madali ang pag-access nila sa mga proyekto mula sa PCA. Mula sa General Santos City, Maki Agribalita, kay Lito Mariano Salvo. Mga ka-agri, na nanawagan sa ngayon ng Philippine Coconut Authority 12 sa mga magniniyog sa buong rehiyon na magpatala sa registry system para sa mga coconut farmer at farm worker. Sa panayam ng Agri Tayo Stock Sergeant kay Priscilla Abasolo, ang tumatayong Information Officer ng PCA 12, sinabi nitong nakatanggap sila ng direktiba mula sa pamunuan ng PCA na nasa ilalim ngayon ng Office of the President sa pagpapatuloy ng registration ng mga coconut farmers sa buong Pilipinas. Nasimulan na kasi ng ahensya ang Coconut Farmers Registration noong 2012 na naglalayong makalap ng tanggapan ng konkretong lawak ng niyugan at ang tamang bilang ng mga individual na nagsasaka ng niyog. Merong memorandum ang National Office na dapat matapos na talaga ngayong 2016. Para once and for all, meron kaming concrete figure as to ilan talaga yung ating coconut farmer nationwide and also to ascertain the actual coconut areas planted nationwide. Ayon kay Abasolo, mahalaga na magpatala ang mga magniniyog dito dahil gagawin itong batayan ng PCA sa pamamahagi ng kanilang mga proyekto. Dapat yung ating mga farmer ma-register sa ating registry kasi lahat ng mga programs and projects naka-anchor doon sa registry system. Lalong-lalo na kung Coconut Levy Fund ang project na implement namin. Sa kasalukuyan ay umiikot na sa buong rehiyon ang mga kawani ng PCA 12 kasama ang kanilang hired enumerators upang mas pabilisin pa ang pagdodokumento ng mga coconut farmer. What we are doing is direkta kami ngayon nagko-coordinate sa mga barangay officials, kahit yung mga secretary, kahit yung mga barangay workers na switado sila, alam nila yung kanilang barangay, kilala nila yung kanilang constituents para sila yung mag-survey. And we pay per farmer registered sa registry system namin doon sa form kasi meron kaming national na form. So we pay the enumerators 10 pesos per farmer. So meron din kaming traveling allowance per day 100 pesos provided nakasurvey siya ng at least 50 farmers. Ang aming emphasis ngayon sa registration is landowners, landowner tiller, tenants, and farm workers. I-indicate lang namin yun sa survey form, sa registration form. So, lahat yun, ikukunin namin yung mga data na yun. So, hindi lang yung landowner or tiller. Pero although with emphasis doon sa mga landowner talaga natin. Paliwanag pa ni Abasolo na gagawin ring basehan ng naturang Farmers Registry sa pagpapalabas ng Coco Levy Fund. The result of this registry system will form part of the congressional bill na mag-a-approve para sa release ng Coconut Levy Fund. Kaya sa ating mga ka-agri nagtatanim ng niyog dyan, narito ang panawagan ng PCA 12. Tinatawagan po ng pansin ang lahat ng mga coconut farmers natin dito sa Region 12. Coconut farmers po, kasama na doon yung landowner, tiller, tenants, and farm workers. Hubits, kailangan po kayong magparehistro sa pinakamalapit na PCA office. 4 po ang aming regional office. We have one in Cotabato Province, nasa Balindog, Kidapawan City. We also have here in General Santos covering Sarangani. Nandyan lang po sa Kasoy Street, General Santos City. We have in South Cotabato sa Pantua Village, South Coronadal City, and then sa Sultan Kudarat. Andun po yung aming mga provincial offices, and also they can go directly dito sa regional office. Kung malayo po sila dun sa mga opisina namin, pwede po silang magdirekta din dito sa regional office. Magtatapos ang Coconut Farmers Registration sa December 29, 2016. Nag-uulat para sa Agri Tayo Stock Sergeant. Ako si Lito Mariano Salvo. At sumainyo ang unang bugso ng ating mga balita. Susunod, mga magsasaka maaaring makahiram ng karagdagang production loans
mula sa DA sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council. Mga natatanging local farmer technicians pinarangalan ng DA kasabay ng kanilang National Convention ngayong taon. Nasa 1.4 milyong pisong Cytotroga Laboratory ng DA12 sa Tacurong City handa ng magbigay serbisyo sa publiko. At mga Regional Information Officers, Rural Farmcasters at Public Information Officers kapit-bisig para sa pagpapalaganap ng mga bagong proyekto at programa ng DA. Sundan ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang bugso ng ating Agri-Balitaan, dito lang sa Agri Tayo Sock Sergeant. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, sa kauna-unahang pagkakataon mga ka-agri ay nagkasama-sama sa isang aktibidad ang mga Regional Information Officers ng DA, mga Rural Farmcasters mula sa iba't ibang probinsya at ang mga Public Information Officers ng mga attached agency ng tanggapan. Pangunahing layunin ng pagpupulong ay ang muling maipabatid sa kanilang napakahalagang tungkulin sa pagpapalaganap at ang pagpapaunawa sa publiko hinggil sa mga bagong proyekto ng kagawaran. Maki Agri-Balita kay Nelly Escote, Ilanan. Muling tinipon ng Department of Agriculture para sa isang conference sa mga Regional Information Officer at mga Farmcaster ng iba't ibang DA Regional Field Offices at attached agencies and bureaus kamakailan sa Maynila. Sa 3 araw na aktibidad ay tinalakay ang iba't ibang topiko na may kinalaman sa implementasyon ng mga proyekto ng kagawaran. Isa na rito mga kaagri ang nationwide implementation ng ANI card para sa mga Pilipinong magsasaka. Bukod dito, ibinahagi rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang patimpalak for cleanest coastal communities kung saan maaaring manalo ang mga barangay at mga lungsod at bayang mayroong malinis at mayayabong na coastal areas.
Nasa 20 milyong pisong halaga ng proyekto ang maaaring mapapanalunan ng lokal na pamahalaan mula sa naturang patimpalak. Pinag-usapan rin ang mga estratehiya ng ahensya sa pagpapaigting at pagpapalawak ng information dissemination efforts para sa mga magsasaka sa bansa. Nagkaroon din ng workshop kung saan pinagpaplanuhan ng bawat cluster ang mga pamamaraan sa pagbibigay impormasyon sa publiko bilang paghahanda sa anumang mga kalamidad dulot ng climate change. Pinagbibigay alam din sa mga partisipante ang mga bagong programa ng ahensya sa ilalim ng Duterte administration. Kabilang na sa mga nagbigay ng ulat ay ang International Rice Research Institute at Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxargen, ako si Nelly Escotenlan. Samantala, mga ka-agri aktibong nakiisa ang mga miyembro ng Regional Agriculture and Fishery Council 12 sa pagdaraos ng ika-12 Mindanao PAFC Summit sa Mati, Davao Oriental mula November 28 hanggang 30. Pagkatapos nito, nagtipon-tipon naman ang mga local farmer technicians mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa sa Cagayan de Oro City mula December 7 hanggang 9. Yan ang back-to-back agribalita ni Chat Muñez. Mahigit sa 40 mga Agriculture and Fishery Council o AFC chairpersons, coordinators mula sa Region 12 sa pamumuno ni Regional Agriculture and Fishery Council Chairperson Dionisio Bautista ang nakilahok sa 12 Mindanao Provincial Agriculture and Fishery Council Summit na ginanap sa Mati, Davao Oriental. Layunin ng naturang summit na ma-address ang mga issues and concerns sa sektor ng agrikultura, National Agriculture and Fishery Agenda Trust and Priorities, DA-DILG Joint Memorandum Circular 1 at ang status ng mga resolusyong na ipasa noong 11th Mindanao PAFC Summit na ginanap sa General Santos City. Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat at pagbati si DA Secretary Emmanuel Piñol sa mga partisipante sa pamamagitan ni BFARM Director ng Region 10, Fatima Ingres. Ayon kay Piñol, isa sa mga programa ng DA ang makapagbigay ng effective technology transfer, maabot ang mga magsasaka sa remote areas, maka-access ang mga magsasaka at mangingisda sa financing at dapat na ma-empower ang agri and fishery sector na makapag-produce pa ng maraming pagkain para sa mamamayang Pilipino. Samantala, kabilang din sa nagbigay ng mga impormasyon si Assistant Secretary for Livestock, Dr. Enrico Garzon, hinggil sa National Livestock Trust and Programs at si PICAP Officer in Charge, Director Zara Cayona, para naman sa role of PICAP. Bumuo naman ang mga resolusyon sa mga chairpersons ng RAPSI mula sa Regions 9, 10, 11, 12 at ARMM, kabilang din ang Caraga, at inipresenta ito kay PICAP Director Cayona. Ang naturang summit ay ginanap noong November 28 to 30, 2016. Dagdag na balita, mahigit sa 800 mga partisipante na kinabibilangan ng mga local farmer technicians mula sa 17 rehiyon ang nakilahok sa 3rd National Local Farmer Technicians Convention na ginanap sa Capitol University, Cagayan de Oro City noong December 7 to 9, 2016. Layunin ng naturang convention na mabigyan ng dagdag impormasyon ang mga partisipante ng mga makabagong teknolohiya nang sa gayon ay maibahagi nila ito sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Kabilang sa tinalakay ay ang National Extension Agenda and Programs o NEP for 2017 hanggang 2022. Nakasaad sa NEP intervention na ma-empower ang communities towards globally competition, climate resilient agriculture and fishery sector at ang pagkakaroon ng harmonized at unified extension delivery service. Samantala, tinalakay din sa naturang convention ang hinggil sa quantitative restriction. Ayon kay Engineer Roxanne Hojas, Assistant Regional Director for Operations ng Region 10, napakahalaga ang partisipasyon ng LFT lalo na sa extension at promotion ng programa sa agrikultura. Bilang partner in development, dapat na mabigyan ng recognition ang mga local farmer technicians. Samantala, binigyan parangal naman ang mga LFTs dahil sa kanilang malaking kontribusyon, di lamang sa larangan ng pagpapataas ng produksyon, kundi maging sa kanilang ginagawang serbisyo sa komunidad at pagbabahagi ng mga teknolohiya at pagtugon sa mga problema ng mga masasaka, lalo na sa pag-atake ng peste at sakit sa kanilang sakahan.
At dito sa Region 12, 10 LFTs ang nabigyan parangal. Ito ay sina Ruchel Diaz ng Banga, Leonardo Esprela ng Norala at Marlon Risidoro ng Santo Niño, Pawang, taga South Cotabato. Sa Sultan Kudarat naman ay sina Jimmy Gaspar ng Columbio, Muslimin Katog ng Panimbang at Jerry Demon ng Bagumbayan. Samantala, sina Nathaniel Mahimpit ng President Rojas at George Acanto Jr. ng Picawayan, North Cotabato, Danilo Balano ng Kiamba at Cesar Sorigan ng Glan, Sarangani ay pawang kabilang din sa 10 outstanding LFTs. Sila ay tumanggap ng mga Certificate of Recognition. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxargen, ako po si Chat Nunez. Sa iba pang balita, good news sa ating mga magsasaka at mangingisda. Mayroon na kayong malalapitan at mahihiraman ng karagdagang production loans sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council ng DA. Kung papaano kayo makaka-access sa kanilang financing programs, alamin sa Agribalita ni Christian Matuliano. Bukas sa ngayon ang tanggapan ng Department of Agriculture para sa mga magsasakang nais manghiram ng karagdagang production loan sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ang ACPC ay isang attached agency ng DA na siyang namamahala sa mga credit facility ng ahensya. Sa panayam ng AgriTayo Soxargen kay DA12 AMA Chief at Credit Desk Officer Danilo Centillas, inilahad dito ang mga credit program ng DA para sa mga magsasaka ng rehiyon. Marami tayong credit facilities na sa DA. Meron tayong isang program na APCP, yung Agrarian Production Credit Program. Ito ay para sa mga agrarian reform beneficiaries, no, pautang para sa kanila. Then meron tayong Sikat Saka Rice and Corn Program para sa ating mga rice and corn farmers. Ito yung mga credit facility. Para naman sa hindi corn at rice farmers at hindi agrarian reform beneficiaries, pwede silang makapag-avail sa pamamagitan ng Agri-Fishery Financing Program o AFFP. Ang lahat ng nabanggit na credit programs ay pinatutupad sa ilalim ng ACPC. Ngayon lately, meron namang na-create na credit facility. Ito yung PUNLA, meaning Program for Unified Lending Assistance para sa poor provinces like Sarangani and North Cotabato. So ngayon, sa Sarangani, ongoing yung release ng cheque para sa mga conduits sa Sarangani, no? 18 million pesos yun para sa mga cooperative, may mga conduits na select. Then sa kanila ibigay yung pera, then sila ang magpapautang directly sa mga farmer. Para sa North Cotabato, ongoing ang validation. Wala pa talaga tayong na-endorse na conduits, yung mga cooperative. Ayon kay Centillas, isa sa mahalagang requirements upang makapag-avail ng loan programs ang mga magsasaka ay dapat nakapagrehistro sila sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ang Sikat Saka Rice and Corn Program sa Land Bank, mag-file ng loan sa Land Bank, no? Pero before that, mag-undergo muna sila ng briefing and credit worthiness seminar. Ibibigay yan ng DA at saka ng ETI. Yung credit worthiness briefing and credit worthiness seminar para mabigyan sila ng utang, no, sa Sikat Saka Rice and Corn. For APCP, pumunta sila sa Department of Agrarian Reform para makuha nila anong mga requirements. Para sa karagdagang impormasyon, lumapit lamang sa inyong local agriculture office o di kaya tumungo sa opisina ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture 12 at hanapin lamang si Ginoong Danilo Centillas. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxargen. Ako si Christian Matuliano. Christmas is definitely in the air mga ka-agri dahil sa iba't ibang mga palamuting pamasko na nakasabit sa loob ng gusali ng Department of Agriculture 12. Isa sa mga dekorasyong ito ay ang mga naglalakihan at naggagandahang parol na niyari mula sa iba't ibang indigenous materials na dinisenyo mismo ng mga dibisyon ng DA12.
Taon-taon nga ay nagpapaligsahan ang mga section at divisions ng DA12 sa paggawa ng parol. Tatanggap ng cash incentives ang mga mananalong grupo katulad sa mga nakaraang taon. Alamin ang mga mamumukod tanging parol sa susunod na 2 linggo, mga ka-agri. Inaasahang mas marami ng mga magsasaka ang makikinabang sa ipamamahaging biological control agents ng Department of Agriculture. Ito ay matapos pasinayaan ng DA12 sa pangunguna ng Regional Crop Protection Center ang nasa 1.4 milyong pisong Cytotroga Laboratory sa Tacurong City, Sultan Kudarat bilang patuloy na pagpapaigting ng Integrated Pest Management Program ng ahensya. Ang naturang laboratorio ay maaaring makapag-produce ng milyong-milyong itlog ng Cytotroga na mahalaga sa pagpaparami ng trichogramma na isa namang useful insect na pumupuksa sa mga stem borer at corn borer. At sumainyo ang kabuuan ng ating mga balita ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga ka-agri, namimiss nyo na ba ang ating agri-turismo segment? At dahil oo ang inyong sagot, we will give you another newfangled escapade. Mga ka-agri, welcome to Daylayan Adventure Park. At bilang bahagi ng ating agri-adventure dito sa Northern Mindanao, hindi pinalampas ng Agri Tayo Soc Sergeant na bisitahin ang sikat na pasyalang ito, na talaga namang dinarayon ng mga may hilig sa outdoor adventures. Bali itong Daylayan Adventure Park, yung owner niya, bali yung rides, yung pinakauna na rides, yung longest. Bali, experiment lang yun. Tapos nag-click siya, doon na nagsunod-sunod yung ibang mga rides. First time ka, unahin niyo yung short na 320 meters, tapos dalawa yan. Sa dulo, may 150 meters pa. Tapos may long zip, dual siya, nakadapa yung position. Tapos may ano din kami, ropes, course, python, base jump, yung pinakabago namin, tapos yung drop zone. Kahit medyo malayo ay tinungo ng grupo ang Dahilayan Adventure Park na matatagpuan sa bayan ng Manolo Fortich sa lalawigan ng Bukidnon. Upang maging memorable ang ating Dahilayan Adventure ay susubukan nating sumakay sa Python zipline na may habang 600 meters. It is my first time mga ka-agri, kaya I'm so excited! At ngayon ay susubukan natin ang isa sa mga pinaka-extreme na rides dito. At ito ay ang drop zone. Sa sobrang taas mga ka-agri ay hindi mo talaga mapipigilang mapasigaw habang dinuduyan ng sobrang lakas. Meron may Pine Grove Hotel, Mountain Lodge.
meron din kami mga rooms na kung gusto niyo magstay in dito, pwede rin kayo dito. Tapos may sa loob ng main building may restaurant po. Kung hindi nyo naman feel ang pagsubok sa kanilang rides mga ka-agri, pwede kayong mag-walking around the park habang nanunood sa inyong balat ang lamig ng panahon. Mag-i-enjoy ka rin kumuha ng larawan kahit saan. Iniimbitahan ko kayo yung lahat ng mga gusto bumisita sa place namin. Kung gusto nyo mag-banding sa pamilya nyo, barkada, visit lang kayo dito sa Dahilayan Adventure Park or lagi lang sa website namin at www.dahilanadventurepark.com. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soiled surfaces and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices?
what needs to be done. Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Bago matapos ang taong 2016 mga ka-agri ay pinagpatuloy natin ang paglilibot sa mga state university sa buong Pilipinas na nag-o-offer ng kursong may kinalaman sa agrikultura. Huwag na tayong lumayo pa dahil dito sa isla ng Mindanao, maraming tertiary education institutions na mayroong agri-fishery related degree programs at isa na nga sa mga ito ang Central Mindanao University o CMU. Ang pamantasang ito mga ka-agri ay matatagpuan sa bayan ng Maramag sa Bukidnon. Ang CMU ay isa sa top performing schools hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Patunay rito ang 4 na Centers of Excellence o COE na iginawad sa kanila ng Commission on Higher Education o CHED. At kabilang na nga sa kanilang maitataas noong kolehiyo ay ang Colleges of Agriculture at Veterinary Medicine. Bukod sa agriculture-related courses, marami pang undergraduate degree programs ang maaaring pagpilian ng mga estudyanteng gustong abutin ang kanilang mga pangarap sa CMU. Sa ating pag-apak sa CMU mga ka-agri ay syempre nabigyan tayo ng pagkakataon na malibot ang ilan sa kanilang agro-based projects at makapanayam ang ilan sa kanilang key officials. Abangan ninyo sa susunod na Sabado mga ka-agri ang mas malalim at komprehensibo nating special report tungkol sa CMU. Paano nga ba maging listo? Sino ang dapat maging listo? Ako, ikaw, tayo at ang ating buong pamilya ay dapat na maging listo. Maaga. Ang pamilyang listo ay maagap kung alam nila ang mga karaniwang bagay na kailangang gawin bago dumating ang sakuna. Marunong magplano ang pamilyang listo. 2 o 3 beses sa isang buwan, kinaugalian na nila ang mag-usap tungkol sa kalamidad at makibalita kung mayroon mang paparating. Mayroon din silang e-balde o emergency balde. Ito ay naglalaman ng maliliit ngunit mahalagang bagay katulad ng mga dokumento at mga kagamitang makatutulong sa kaligtasan sa oras ng sakuna. Nakikiisa ang pamilyang listo sa mga gawaing pangkomunidad kagaya ng community evacuation drills. Inaalam nila kung paano tutugon si nanay, si tatay, si ate at si kuya, maging ang iba pang miyembro ng pamilya pagdating ng sakuna. May alam. Ang pamilyang listo ay may alam kung batid nila ang iba't ibang sakuna na maaaring maranasan nila sa kanilang lugar. Nalalaman din nila kung paano ang pagtugon sa mga ganitong pangyayari. Ano nga ba ang mga karaniwang sakuna na nararanasan ng iyong pamilya sa inyong lugar? Ito ba ay bagyo, landslide, baha, storm surge o lindol? Narito ang ilan sa mga pangkaligtasang paraan na maaaring tandaan. Bagyo, ugaliing makinig sa radyo, manood ng TV, o magbasa sa internet at iba pang media channels na nag-aanunsyo tungkol sa public storm warning signals. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring magdulot ng panganib kung mayroong banta ng bagyo. Huwag pumalaot o maglayag sa dagat kung may babala ng masamang panahon. Huwag subukang tumawid sa rumaragasang tubig ng ilog. Humanap ng mas ligtas na ruta o manatili sa isang ligtas na lugar hanggang sa humupa ang malakas na agos nito. Kapag mayroong banta ng bagyo, lumikas kung ipinag-uutos ito ng lokal na pamahalaan. Kung walang anunsyo ng paglikas, manatili lamang sa loob ng bahay kung malakas na ang hangin at ulan upang maging ligtas. Baha.
Ilagay ang mga kable at koneksyon ng kuryente sa mas mataas na bahagi ng bahay. Siguruhin na walang bara ang inyong mga kanal upang hindi maging sanhi ng pagtaas ng tubig. Magtayo ng flood walls at sandbag kung kinakailangan. Iwasang magmaneho sa lugar na binabaha. Ang 2 talampakang taas ng umaagos na tubig ay maaaring magtangay ng sasakyan. Huwag lumusong o maglaro sa baha dahil ito ay mapanganib. Maaari rin itong magdulot ng sakit dahil sa maruming tubig. Sunog. Alamin ang emergency exit sa inyong bahay o mga gusali. Ugaliing isara ang tangke ng gas panluto. Hugutin ang mga nakasaksak na appliances kung hindi ito ginagamit. Pag-aralan ang paggamit ng fire extinguishers. Ilagay ang mga numero ng telepono ng fire station sa lugar na madaling makita. Lindol. Alamin kung ang inyong bahay ay nakatayo malapit sa isang fault line. Magtalaga ng mga ligtas na lugar sa loob ng bahay, paaralan o opisina. Gawin ang drop, cover, and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig. Siguraduhing ligtas nang lumabas ng bahay. Kung nasa labas na ng bahay, humanap ng lugar malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at iba pang bagay na maaaring bumagsak. Bumalik lamang ng bahay kapag sinabi na ng otoridad na ligtas na ang sitwasyon. Landslide. Makipag-ugnayan sa DRRM office at alamin kung may banta ng landslide sa inyong lugar. Iwasang magtayo ng bahay sa gilid o paanan ng bundok, bangin o hukay at saan mang lugar na nagkaroon na ng landslide. Kung nasa loob ng bahay at nagkaroon ng landslide, pumunta sa parte o ligtas na bahagi na malayo mula sa paparating na landslide. Kung nasa labas ng bahay, lumayo sa maaaring daanan ng landslide, maging sa mga puno, poste ng kuryente at mga gusali. Storm surge at tsunami. Magtungo sa mataas na lugar kung may kapansin-pansin na pagtaas at pagbaba ng tubig. Huwag manirahan malapit sa dagat o sa mga lugar na no-build zones. Magtanim ng bakawan o magtayo ng seawall kung malapit ang bahay sa dagat. Alamin sa DRRM office ang warning signals sa inyong komunidad para sa tsunami at storm surge. Magkabit ng mga karatolang paalala o babala malapit sa delikadong parte ng dalampasigan. Ugaliing makinig sa balita ukol sa tsunami o storm surge. Handang-handa. Ang pamilyang handa ay alam ang ligtas na ruta na maaaring daanan kung kinakailangang lumikas at magtungo sa evacuation center. Kaya nilang tukuyin ang mga karaniwang panganib na nararanasan sa lugar at mga early warning systems kagaya ng mga sumusunod. May mga tungkuling ginagampanan ang bawat miyembro ng pamilya sa paghahanda. Nalalaman rin nila ang mga lugar na maaaring maging tagpuan ng buong pamilya kung sakaling magkahiwa-hiwalay sila dahil sa sakuna. Ang pamilya mo ba ay maagap, may alam, at handang-handa? Buksan na ang inyong gabay at mapa. Sabay-sabay tayong magplano at maging listo! Mga ka-agri, maraming salamat po sa panonood sa unang bahagi ng ating Biyaheng Bukidnon episode. Kung nais nyo pong balikan ang ating episode today at iba pa nating episodes, please regularly visit our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast outlets kung saan maaari niyo pong mapanood ang ating episode tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Mga ka-agri, narito naman po ang mga kwentong hindi niyo dapat ma-miss sa ating episode next week.
Mga ka-agri, sa ating 99th episode ay tatampok namin sa inyo ang ikalawang yugto ng ating Bukidnon Agri-Adventure, lalo na ang ating pagyapak sa isa sa research station ng DA sa Northern Mindanao. Huwag na huwag niyong palalampasin mga ka-agri! Mga ka-agri, sa susunod na Sabado, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo, Sok Sargen.